Okay, I'm back. So, January 7 na here. At daming nangyari. Ipopost ko after this yung picture. Yung picture ko sa ospital. Hindi ako makapaniwala eh. Sunday ng umaga, nag-check-in ako sa ER. Kasi meron akong chest pain. Yung parang may sugat yung loob ng aking dibdib. Tapos, pag naglalakad ako, parang ang hirap. Parang hindi ako makahinga ng maayos. So, naisip ko dahil left side yon, baka ma-heart attack ako. Papunta ako na ng simbahan. I think that was around near 10 o'clock. So, sabi ko, yung simbahan, 8 blocks away. Yung ospital, 2 blocks away. Bili kaya muna ako ng ng bottled water sa coffee shop para meron akong bagel at the same time dun sa waiting area. Kasi pag pumasok ka ng ER, hindi naman agad ikaw may pila, 'di ba? May numbering. Yung nga lang, nung ako ang dumating, sabi nila, sa taas ng blood pressure mo, you will get the attention. Yung tipong uunahin ka nila kasi parang sobrang delikado na pala ako. Ang blood pressure ko nung nag-register ako was 220. After an hour, ini-CG agad ako, tapos chinek yung BP ko, 250 na. Pero ako, in my heart, ang feeling ko, eto na ba Lord, time na ba? Uwi na ba ako? Sandali, parang gamutin mo muna ako dahil parang kailangan pa ako ng asawa ko dito sa mundo. Kawawa naman yung mag-isa pagka nawala ako. Tapos naisip-isip ko, ba't ka ba nagmamadaling umuwi, Joyce? Sure naman ng death, di ba? Kasi parang after New Year, 2 nights before the Sunday event, aminin ko, nagdasal ako, sabi ko, Lord, parang nakakasawa na. Parang sobrang sarap ng buhay sa Canada. YouTube, manood ka ng mga gusto mong films, magbasa ka non-stop. Lahat ng gusto mo, masarap na pagkain, bili or gawa mo, andyan lahat. Kaya lang, parang naisip ko, parang waste of time to. Kung wala naman akong missionary dito sa mundo, di, uwi na ako, mas masarap sa heaven eh. Sa kababasa ko ng heaven, gusto ko na nasa heaven. So, yun na nga. Okay, anong nangyari sa ER? Siyempre, sa taas, ayaw bumaba no? Ginawa na nila lahat. Inispray yung ilalim ng dila ko with something, a chemical. Ayaw pa rin bumaba. Binigyan ako ng mga emergency tablets. Ayaw pa rin bumaba. So, ang ginawa, dinala na ako dun sa acute section. Yung talaga malalala na pasyente na i-monitor ka, heartbeat mo, oxygen mo, dugo mo. Lahat yun naka-monitor, very high technology. Sa totoo lang, first time kong danasin yun. Parang, ganito pala ka-high-tech ang Canada? Alam mo yun, nakahiga ka lang, pero nagba-blood pressure test yung arm mo. Every 30 minutes. Yung pala, nakakonect pala dun sa isang computer ng nurse at pinipindot lang niya yun, chinecheck niya yung aking blood pressure. Ay, sobrang taas talaga. So, nung nagdasal na ako, sinabi ko na, Lord, gamutin mo na ako. Pero, wala akong panic kasi nakikita ko nga yung nasa paligid ko, mas malala yung sitwasyon. Sila nga yung wino-worry ko dahil pag namatay ito ba mga born again na? Ito ba na kay God na? Pray over ko nga muna to dahil ako sigurado ako sa sarili ko. Pag sinabi ni God, uwi ka na, uwi na ako. Pero itong mga to, saan to uuwi? Baka sa baba ang punta nito, hindi nito kilala si Lord. So dahil nasa loob ako ng cubicle, wala nakakita. Tinaas ko yung isang kamay ko and then I prayed to the Lord seriously. Lord, baka dinala mo ako rito to pray for these people dahil mawawala na sila. And my prayer can help them. So, seryoso, nagdasal ako.
Yet at the same time, I'm also texting spiritual friends to help me pray for my recovery kasi kahit anong gawin nila ay bumaba eh. Pero nung after kong magdasal, para siyang, ayokong gamitin yung word na magic, pero parang magic. Lumabas yung nurse na parang schedule niya na eh, kasi meron silang relyebo doon, di ba? So, nung nakita niya yung chart ko, nakita niya yung numbers, tapos meron siyang instructions sa doktor, binigyan niya ako ng intravenous, yung gamot na sa ugat, agad, diretso. Alam niyo ba, wala pang 5 minutes, nawala yung pain ko, umayos yung blood pressure ko, at ready na ako for dinner. For the first time in my life, naoperahan ako sa breast sa PGH sa Pilipinas, pero hindi ako kumain ng dinner sa loob ng ospital. Pinauwi agad ako after the operation. Dito sa Canada, kasi mong, ang tawag dyan, pork steak yung dinner with sauce and steamed veggies. Siguro takang-taka sila, anong klaseng pasyente to? Ang taas-taas ng BP nito kanina, tapos ngayon, naubos niya lahat yung pagkain niya. Kaya alam ko, miracle eh. Kasi, instantly, parang hindi ako nagkasakit. Wala akong pain, meron akong gana, and I'm fully alert. Kung dala ko yung aking, earphones, mag-YouTube pa ako dun eh. Makikinig pa ako ng music eh. Kaso nakalimutan ko yung ko, at saka bawal dito yung naririnig yung sounds ng cellphone mo. Kinakala meron kay earphone. Hindi ko nadala eh. So, ano message ko dito? Ready ka na ba? Death can come anytime. Hindi ko akalain yun. Anong sinabi ko kay God 2 nights before na, Lord, kunin mo na ako. Is talagang kukunin ako. Oh, hindi ka na. Lumuwi ka na. Diba? Are you ready? Kasi nakita niyo naman yung nangyari sa Switzerland. Nagse-celebrate ng New Year, ilan namatay? 40. Tapos sobrang dami nang nasunog. So, nag-i-increase pa yung namamatay dahil nasa ospital yung mga injured eh. Mga talagang sunog na sunog sila eh. Iba-ibang lahi yun. Buti na lang walang Pilipino doon. God, I feel sad for them. Kasi yung lugar na kung saan sila nag-party, para pa sa mga sosyal, talagang mahal yung place. Talaga, I was planning to go to Switzerland kung hindi naging complicated yung retirement ko. Naging complicated eh. Hindi ko pa tsaka na ako pupunta ng detalye tungkol dyan. But then, I was having plans to go to Europe sana last year, but then so many things has happened with my retirement. Yung tipong, gulo eh. Going back, make it sure that you are prepared anytime Mr. Death will arrive or if your time is up. That is a sure thing. It's not bad if you know the Lord and you have entered the kingdom. Paano mo malalaman yon? Sabi ko nga sa iyo eh, sigad hindi ka pahirapan. Ang simple lang ng faith. Ibibigay mo kay God ang isusurrender mo ang life mo sa Kanya, and He will change your nature. Dati, kung pintasera ka, mawawala yun. Kaya kung pintasera ka pa rin hanggang ngayon, at hanggang ngayon silosa ka pa din, insecure ka pa din, hindi ka pa born again. Kung born again ka na sa tingin mo, hindi mo pa fully sinusurrender kay God. Dalawang klase kasi ng pagluluto ang nangyayari pagdating sa spirituality. Merong bigla at dahan-dahan. Depende sa surrender mo. So, do not take the risk. Make it sure that your citizenship in heaven is sure. Okay? So, Happy New Year. At ipopost ko yung picture ko sa hospital. And maglalagay ako ng konting explanation doon. Bye guys.